Isinasaad po sa probisyon ng taunang pambansang budget na ang mga ahensya ng pamahalaan ay dapat nagsasapubliko ng kanilang audited financial statements, pati na ang kaukulang Commission on Audit Annual Audit Report sa mga tanggapang ito ng ating pamahalaan. Transparency ang adhikain ng probisyong ito sa ating pambansang budget. Ang pagiging bukas ng gobyerno sa kung papaano pinangangasiwaan at ginagasta ang pera ng bayan. Ang probisyong ito ng batas ang gustong alisin ni Ombudsman Samuel Martires. Iminumungkahi niya kamakailan po lamang sa kanyang pagharap sa budget hearing sa mababang kapulungan ng Kongreso na huwag nang lagyan ng probisyong ito ang Proposed General Appropriations Act for 2024. Mga kapatid, nakakadismayang mapakinggan ang tinaguriang tanod bayan na siya ang mismong gustong magpaalis sa probisyon ng batas na nagmamandato ng transparency o aninaw sa paggamit sa kaban ng bayan. Ombudsman na ang ipinapangalandakang misyon ay gawing pamantayan ang pananagutan ng mga lingkod bayan at kilalanin ng Ombudsman bilang pangunahing ahensya ng pamahalaan sa pagsugpo sa korupsyon at katiwalian. Hindi po ba't isa nga sa mga sandata laban sa korupsyon ay ang transparency o pagiging bukas ng gobyerno sa kung papaano nito ginugugol ang pondo ng bayan? Ito ang sinabi ni Ombudsman Martires sa budget hearing sa Kongreso. Pero mayroon po ako sanang gustong imungkahi sa Kongreso na kung pwede po ay alisin na sa special provisions o sa general provisions ng GAA yung pagpapublish ng Audit Observation Memorandum. Ito pong Audit Observation Memorandum ay nagkukos po ng gulo. Kasi sa pananaw po ng isang tao, pag nabasa niya na mayroong yung Audit Observation Memorandum sa isang 10 million project ay mayroong kaunting aberya, ay sasabihin na kagad ng tao na itong government official ay kumikita doon sa 10 milyon na proyekto. Ang hindi lang pala na-submit ay resibo. So, I leave this to Congress na alisin natin ito kasi pag nag-file po ng kaso sa Ombudsman, dinismiss namin ang kaso kasi wala naman. Anong sasabihin? Nalagyan na naman ng Ombudsman. Pag ganyan po, sana totoo po na may naglalagay sa Ombudsman. Sana po totoo. But the problem is creating an innuendo that the Ombudsman earned. At pag final ng Ombudsman sa husgado, dinismiss din ng husgado dahil wala talagang ebidensya. Tapos na yung audit, wala namang problema. Kawawa naman din pati yung mga huwes na pagbibintangan na nalagyan. No, ito yung problema. So I appeal to Congress to please take this second look on this general provision in the General Appropriations Act. Yan po ang buong pahayag ni Ombudsman Samuel Martires sa hearing po ng Kongreso kamakailan lamang. Sa isang pahayag kahapon, sinabi po ng tanggapan ng Ombudsman na ang tinutukoy ni Honorable Samuel Martires na Audit Observation Memorandum ay ang Annual Audit Report ng COA. Yun din nga po ang aming pagkakaintindi na siya'y ating mapanood. Ganun pa man, dalawa po ang pinupunto ni Ombudsman Martires sa kanyang mga sinasabing ito. Una,
Nakapag daw po isinapubliko ang isang COA audit report na may kalakip na obserbasyon ng pagkukulang ng isang sangay ng gobyerno ay agad magbibigay ng hinala na may kumita ng salapi sa sangay na iyon ng gobyerno. Pangalawa, nakapag daw po merong nagsampa ng demanda sa ombudsman gamit ang COA audit report halimbawa at dinismiss ng ombudsman ang naturang reklamo dahil umano sa kawalan ng sapat na ebidensya ay agad paghihinalaan na tumanggap ng suhol ang ombudsman. With all due respect, bilang dating mahistrado po ng Supreme Court at ng Sandigan Bayan, alam naman sigurado ni Ombudsman Martires na ang mga audit na ginagawa ng COA ay nagtataglay ng mga bahagi ng observations and recommendations. Sinasabi ng COA ang partikular na pagkukulang ng partikular na ahensya ng pamahalaan sa pagsunod sa mga alituntunin sa paggamit sa pondo ng bayan. Kasabay po ng obserbasyon na ito ang rekomendasyon kung papaano maitatama ang pagkukulang. At may mga pagkakataon na tahasang sinasabi ng COA audit report na ito na nagkaroon ng irregularidad sa mga transaksyon ng gobyerno sa mga kontratista nito sa mga proyekto nito. Ano ho ba ang problema dito ni Ombudsman Martires? Para hindi makatanggap ng adverse findings o observation mula sa COA ang isang government agency, sumunod sila sa mga panuntunan na itinatakda ng batas. Bilang isang matagal ng kawani ng pamahalaan, hindi pa ba tanggap ni Ombudsman Martires na ang pagpula sa mga lingkod bayan ay kasama na ng kanilang trabaho? Nagbabalat sibuyas po si Ombudsman Martires sa sinasabi niyang kapag may na-dismiss na kaso sa kanilang tanggapan ay nagkakaroon ng duda na nagkasuhulan. Nakapanayan po namin si Senate Minority Leader Coco Pimentel tungkol sa mungkahing ito ni Ombudsman na huwag nang isapubliko ang COA Annual Audit Report. Hindi naman kasalanan ng report yun eh. Hindi rin kasalanan na na-publish yung report. Siguro, dahan-dahanin na lang ni Ombudsman or kung pwede nga sa radikal na paraan, i-improve niya yung image ng Ombudsman na makita ng taong bayan na itong Ombudsman hindi to pwedeng dalhin sa mga pakiusap. It comes with the territory pero wala rin sasabihin ng publiko kung maganda na yung imahin din ng ahensya mo. So that means kung worried siya sa ganyan, alam niya hindi maganda ang imahin ng kanyang ahensya, dahan-dahan niyang i-rehabilitate ang kanyang ahensya. Ayusin niya. Sa panig po naman ng Center for Media Freedom and Responsibility, ito ang tinuran ni Board of Trustee member Berhel Santos. Bakit kailangan itago sa tao? Ano ang kinatatakot ng ombudsman o ng mga korte at kailangan itago sa tao yung mga inilalabas ng COA? Kahit na obserbasyon lang. Alam mo yung obserbasyon na yun, nakakita ako ng mga ganyan eh. Makita mo based sa facts eh. At saka sa numero eh. Huwag sabihin na iyan yung obserbasyon maaari mong baluktutin. Hindi eh. So, kailangan makita ng tao ngayon kung ang may diferensya yung tao na hindi niya maarok, no? Hindi niya maarok, hindi niya mapagwari, hindi niya maintindihan kung ano itong nangyayari, ipaliwanag. Ipaliwanag na lang. Di magtanong sila, pero para itago mo sa kanila, hindi tama yun. Sapagkat yun, dapat nilang makita at malaman. Dapat din po nating maunawaan na bagamat hindi lahat ng COA audit reports ay tumutukoy sa irregularidad sa mga transaksyon at mga proyekto na pinapasok ng iba't ibang government agencies, nakakatulong
ang mga audit reports na ito sa paglalantad sa talamak na anomalya at korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno. Ang napapanahong halimbawa rito ay ang pagkakabulgar ng Farmally Deals at DepEd laptop procurement nang dahil sa COA Annual Audit Report. Maging sa aming ginawang investigative reports sa Filon ngayon, mga COA audit reports din ang naging susi sa pagbubukas sa aming kaalaman at paglalantad sa mga nangyayaring kababalaghan sa mga proyekto ng gobyerno, sa mga nangyayaring pagnanakaw sa pera ng bayan. Maliwanag po na ang mga audit reports na ito ng COA ay kapaki-pakinabang sa pagtupad ng ombudsman sa kanilang mandato na supilin ang katiwalian sa pamahalaan. Ombudsman Samuel Martires. Siya rin po ang kauna-unahang tanod bayan na naglabas ng memorandum na naglatag ng mahigpit na panuntunan sa pagsasapubliko ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga kawani at opisyal ng pamahalaan. Ito po'y sa gitna ng maliwanag na probisyon ng ating saligang batas at Republic Act 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Ang Ombudsman Memorandum Circular Number 1 na ito ang pumatay sa isa sa mga diwa ng transparency sa uri ng pamumuhay ng mga sinasabing lingkod bayan. Maliban sa Memorandum Circular Number 1 na ito, imunungkahi din po ni Honorable Martires noon na magpasa ng batas na magpapakulong ng hindi bababa sa 5 taon sa sinumang mangungomentaryo sa SALN ng isang public official. Honorable Samuel Martires, ang ombudsman na nagsasabing ang korupsyon sa Pilipinas ay hindi masusupil habang tayo'y nabubuhay. Hanggat ika niya ay hindi nagbabago ang gawi ng bawat isa sa atin. Tama po kayo, Honorable Martires. Pero ang pagbabago po ng gawi na hinihingi ninyo sa mga Pilipino ay dapat na magsimula rin sa inyo. Ang gawi na sa halip na ipagyabong ang diwa ng aninaw o transparency sa kalakaran ng gobyerno, ito ay mistulang nagtatanong po, ikinukubli? Magkagayon man, konsuelo na lang pong maituturing para sa amin na ang inyong panunungkulan sa ombudsman ay salamat, hindi panghabang buhay. Think about it.